nalalapit na paggunita ng ika-150 kaarawan ng ama ng Katipunan na si Gat Andres Bonifacio. Muling binubuhay ng ilang historya ng usapin na di manoy si Bonifacio ang unang Pangulo ng Pilipinas at hindi si General Emilio Aguinaldo. Layon din ng ilang historya na ipaalala sa mga Pilipino ang hirap na dinanas noon ng mga Katipunero para makamit ang ating kasarinlan. Nagbabalik si Jamie Santos. Sino nga ba si Gat Andres Bonifacio? Absent yata ako nung dinuro yan. Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Pero sa ilang kabataan ngayon, tila wala na sa kamalayan ng Supremo ng Katipunan. Si Andres Bonifacio po yung tinuturing na ama ng Katipunan. Naging susi po para makalaya po yung bansa natin sa mga nananakop. Bukod sa pagiging isang magiting na bayani, para sa isang grupo ng mga historian, may isa pang mahalagang ginampanang bahagi sa ating kasaysayan ng Supremo. Anila, si Bonifacio raw at hindi si Emilio Aguinaldo ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas. Sa ilang dokumento nga makikita raw ang titulo ni Bonifacio bilang Pangulo na Haring Bayan ng Katagalugan. Hindi lang daw ang Tagalog region ang sakop nito kundi buong Pilipinas. Yung konsepto ng Haring Bayan ay katumbas ng ng demokrasya dahil ang naghahari bayan ang tao. Pero hanggang ngayon, patuloy raw itong pinag-aaralan ng mga historian. Responsibilidad yan ng mga guro, ng mga historiador na talagang saliksikin, alamin, pag-usapan, pag-isipan at isulong kung ano yung makikita nating tama sa ating kasaysayan. Sa huling 100 taon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, naranasan ng mga Pilipino ang marahas na pagtrato. Ito rin kasi ang panahong natuto ng lumaban ng mga tulad ni Bonifacio. Ipinakita ng historian na si Professor Xiao Chua ang kanyang koleksyon ng mga larawan mula sa 1807 Basi Revolt ng mga Ilocano. Matapos ang bigong himagsikan ng mga magsasaka sa Plaza ng Vigan, tinuruan sila ng leksyon ng mga Kastila. Pagbigti sa kanila, binaba sila at pinutol pa pinugutan pa sila ng ulo. Tapos nilagay sa mga kulungan ng hawlan, parang hawlan ng ibon. Sinabit sa mga intersections. Ang pagpugot nga noon sa mga martir na paring sina Gumburza ang pinakamakatao na raw na paraan ng parusang kamatayan sa panahong iyon. Yung garote ay parang ang goal niyan hindi para sakalin ka, kundi para putulin yung spinal cord mo. Supposedly humane, para madaling mamatay yung tao na ine-execute mo. Ang tawag nga noon sa torture, inis na sa paglipas ng panahon ay naging mababaw na ang kahulugan. Malayo sa pasakit na tinamo ng mga Katipunero. Paluin sa talampakan, palakarin sa munggo, ibitin ng patiwarik at biglang ibagsak. Mapapaamin ka talaga kung ikaw yung para matigil na lang yung torture. Pero ang dami-daming mga Katipunero, ang dami-daming katipon na hindi nag-confess. Hindi natakot dyan. At of course namatay sila na may dangal. At para muling imulat ang mata ng mga Pilipino sa kung ano ang mga nangyari sa panahon ng himagsikan, tampok ngayon sa Kapuso Network ang seryeng Katipunan. Dahil ang paboritong sandata raw ni Bonifacio, isang revolver. Layo nitong muling ipakilala si Bonifacio sa kasalukuyang henerasyon. Sa serye, babasagin ng mga nakasanayang kwento at susubukang ilabas ang katotohanan sa mga nooy chismis lang tungkol sa Supremo. Ikukwento rin ng serye ang mga pangyayaring naganap sa bahaging iyon ng kasaysayan, mula sa pagbuo ni Bonifacio sa Katipunan hanggang sa pagsuko ni Emilio Aguinaldo sa mga Amerikano. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas lalalim pa ang kaalaman nating mga Pilipino sa ating kasaysayan. Jamie Santos, GMA News.